morning mga boss! Ninjarot po ito. Ayan, na-miss nyo ako, no? Tagal kong hindi nakagawa ng video. Medyo busy-busy tayo mga boss. So, ito, busy-busy kasi pinaayos ng konti yung shop. Ayan, nilagyan ng bubong para di na ako nababasa. Ayun mga boss. So, meron tayong customer dito. Actually, iniwan na to. Iniwan sa akin to 3 days ago. Ano kasi yung Monday eh. 3 days ago nga. So, nangyari dito, ayaw na mag-start 2014 MXI. New MXI, ang issue nito, si Sir taga-Taguig. So, nandun na raw sa shop to, pinull out niya. Kasi natatakot siya, baka raw kulang sa pyesa yung shop. Kami naman dito, kompleto kami ng mga parts ng MXI. To be honest, paring nga lahat yan pang MXI eh. Kaya wala kaming pang ibang motor. So, alam mo na, walang masyadong budget si Boss Mark, kaya pang MXI lang talaga. So, yun. So, history muna tayo, kwentuhan tayo. So, nangyari dito, sabi ni Boss, natuyuan daw ng langis. So, sabi ko, matik na yan, tapos ayaw na raw tumakbo, hindi na raw mapastart. So, sabi nga ni Boss, i-refresh ko na raw. So, bago natin i-refresh yan, checkin na rin muna natin. So, tapos sabi niya sa akin, lahat daw na makikita akong sira, palitan na. Sabi ko, yari ka, boss. Pag pinalitan ko lahat ng mga sira niyan, baka pagdating sa inyo, kala mo brand new. Hindi, joke lang. So, ayun. So, checkin muna natin ang makina na to. Checkin muna natin bago natin hugutin yung ano. So, gamitin natin diagnostic tools to. At tignan natin kung anong nagiging problema, nagiging cause ng problema. Pero isa problema niya dahil natuyuan na nga ng langis, panigurado niya, nag-lose compression niya, baka tinamaan na yung piston ring sa block. So, papalitan tayo automatic nun. Total refresh talaga. Pero checkin ko muna yung iba. So, yun mga boss. So, ano ko muna? Popost ko muna. Tingnan ko muna lahat. Okay. Boss lang. Okay, so balik tayo mga boss. So, natanggal ko na sa batalya. Grabe. Bigyan ako ng sakit ng ulo kasi yung mga tornilyuhan niya lost thread na. Yung iba, basta, kinain na ng kalawang. So, ito. Moment of truth. Tignan natin kung may coolant. Ngayon ko palang bubuksan to mga boss ha. Ayun. So, sa aking palagay, ang mechanical seal naman niya, parang wala naman ako nakikita eh. May konti na siya. Tapos yung kanyang coolant, iba-iba kulay ah. Meron na pala. Ayun oh. Ano? Pininger ko na. Ayun oh, meron na oh. Yeah. So, palit tayo ng mechanical seal dito sa ka-impeller. At eto pa. So, hindi na maganda yung radiator niya eh, oh. Tingnan nyo. Wala na namang leak, pero hindi na maganda yung mga vent. So, kung ako kay boss dito, papalitan ko itong radiator kasi sayang naman yung ating pagre-refresh kung ang cooling system mo naman is sablay. So, malamang salamang alamang. Tapos may napansin ako sa kanyang spark plug cap, pero ito hindi pa ako sigurado ha. Ito original pero parang tabingi yung spark plug. Ayan o. Parang tabingi ang spark plug. Kaya naman pala tabingi eh. Anak ka ng walang yan oh. Oh, tinan niyo yung spark plug. Ang lupit ng gumawa mo, brand. Oh. Ang lupit. Ang lupit. Kaya sabi ko, ba't tabingi? Tapos yun, hinikpitan ng ayos. Patay
tayo dyan. Ilan mga boss ha? Wala siya tripod eh. Patay tayo dyan. Patay tayo. Oh. Ang lupit mo kung sino ka mang gumawa nito. Stack up, hindi ko matanggal. Ay nako. Ang lupit. Malupit na malupit. So, i-consult ko muna kay boss to. Tatawagan ko muna siya kung anong desisyon niya rito kasi stack up yung ano niya, yung kanyang spark plug. Hindi ko na mahugot. Ayan, pupuwersahin natin to. So, alam niyo naman kapag piniwersa natin 'yan kasi piniwersa ang lagay nila eh. So, pag piniwersa ang lagay nila, nasira ng thread ng head. So, ito yung magpapa-rebuild tayo kapag sira na ang thread nito. Kaya medyo gagastos si boss dito. O pwede rin, kukuha na lang tayo ng bagong cylinder head kay Boss Richpeed. Ano pang ginagawa mo dyan? Yan. Mga boss, papost ko muna ako. Kontakin ko muna si customer. Sa ngayon, yung palang muna nakikita ko. Hindi ko pa inuhugot yung makina, yung block. Post muna. Okay. So, balik tayo mga boss. Pinahirapan ako. So, ito mga boss. So, ito yung status ng makina niya. Natuyo kasi siya ng langis eh. So, hindi siya nakapag-change oil. So, ito yung tuyo. Yung kanyang head. Internals. Ayan. Mamasa-masa pero sunog na oil, kumbaga. Tapos, yung throttle body niya, kailangan ng linisin. Kita nyo naman yung carbon sa loob, sa manifold. Kailangan ng linisin yan. Kailangan ng palitan yung mga o-ring na yan. Oh, sa water pump. Cover ng water pump. Yung mga hose, kailangan na rin palitan kasi malambot na. Sa thermostat, medyo okay pa naman. Injector niya kailangan na rin palitan or kundi man palitan kasi matagal na rin to eh. Sira na rin yung o-ring niya, ayun no, putol na. Tapos ito yung pinakamalala, hindi ko mahugot si block. Stack up na siya kasi kinain na, kumayod na, ayun no. Kita nyo yung piston, pinaka ng piston kayod na, hindi nyo makita eh, di ba? So mamaya pag nahugot ka, pakikita ko sa inyo. So kung kakapain mo rito, ayan, kayod na. Ayan o, kayod na. So kaya nga hindi ko na mahugot yung piston kasi nag-stack up na siya. Puro kalmot na. So yun. Yun. So medyo malaki gagastos ni boss dito. Tapos kasi nakababa na rin naman yung makina. Ay walay na sa batalya. Palitan na rin natin yung mga bushing niya sa swing arm bushing, saka sa rear shock bushing. Tapos linisin na natin yung magneto, linisin natin yung stator kasi may error siya na error 46 na nawawala yung charging niya. So titignan na rin natin yon. Tapos yung kanyang mechanical seal saka impeller, papalitan na rin natin yan. Ayan o. Napaka ano na, kumbaga hindi na masyado kumakapit. Maluwag na yung mechanical seal niya, kumbaga. So eto boss, honestly gusto kong biyakin to, kaso na kay boss ang desisyon kasi baka mabigla siya sa gagastusin niya. Ang daming kailangan palitan. Kung ako tatanungin niya rito, papalitan ko ng bagong radiator to. Kung ito yung for keep niya at ayaw niya ng sakit ng ulo, papalitan ko ng bagong radiator to. Tapos yun, siyempre papalitan na namin yung bagong block. Itong head niya, itong sa pampalang problema yung sa ano, ito raw yung pinagdala niya ron sa Tagig, sa ano, sa Bikutan na shop. Doon daw siya nasiraan eh. So nasira yung thread, hindi na makapasok yung spark plug. Ano, sablay kasi ang lagay nila ng thread ng spark plug, tapos pinilit pa nila. So ito pa isang decision ni boss ko. Anong decision niya doon? Tapos itong mga gasket na yan, papalitan na rin natin yan. Ito kasi nag-leak eh. Tingnan mo, nag-leak na rito.
So papalitan na natin yan. More on gasket saka o-ring tayo magpapalit. Saka yung block. Ito injector, kung okay boss, papalitan ko na yan. Papalitan ko na to. Tapos ito pa pala, yung mga thread nya sa bracket ng radiator putol na, kaya dalawa lang nakakabit. So ngayon nadamay na tong dalawa. So wala nang kakapitan. So titignan natin kung makukuha ko pa yan. Pero subukan natin weldingin. Pag-aanihin natin yan. Okay, so as of now, yun lang muna nakikita ko. So yun muna ang gagawin ko rito. Inaantay ko lang si bossing kasi busy yata sa trabaho. So inaantay ko lang desisyon niya. Kung gagastusan niya to for keep or pansamantagal. Pero pag pansamantagal, sabi ko, boss, walang warranty yan. Walang warranty sa akin yan. Kasi niremedyohan lang natin. Pinatakbo lang natin. Nasa kanya yung desisyon doon. Pause ko muna. Okay, so balik tayo mga boss. So hindi ko na naalala at naalala ko nagba-vlog nga pala ako. So yun, natanggal ko na yung ibang nalinis ko na rin yan. Medyo madilim na, gabi na kasi. Ayan, nalinis ko na rin yan. So nagpunta kasi si boss dito kanina, kaya medyo naging busy. At in-update ko siya about sa problema ng motor niya. Yan, so nalinis ko na rin yan. So yun, napagkasunduan namin, napagkasunduan niya na wag na namin biyakin. At sa tinanong niya ako kung may kalugbaraw ang connecting rod, saka kung maingay ang side bearing, sabi ko wala naman. So sabi niya, sige boss, wag mo na biyakin. Ako, sige boss, sabi ko, ikaw decision mo yan. And yun, pinalitan na lang namin yung mechanical seal, impeller, tapos lahat ng mga o-ring, gasket, palitan namin. Tapos di ba may tama nga yung block niya, so pinadala ko sa kanya yung block niya, yung head niya, sorry. Pinadala ko sa kanya yung head niya para doon sa machine shop sa kanila niya pare-thread, pare-build yung thread. So bubuhayin yung thread na yon, yung nasira ng mekaniko doon sa pangalawang pinagpadala niya pala, yung bago niya dalhin dito. Yung pala yon, may salarin. Yun, at napakwento pa nga sa akin si boss na pinili siyang bumili ng battery na mumurahin dahil yun daw ang problema, at spark plug. So nung kakabit na yung spark plug, bara-bara na lang kinabit, yun, nasira ngayon yung niya, thread. Hindi na ipasok ng ayos. So ito na, natanggal ko na rin yung drain plug niya sa ilalim, stack up kanina, biyak na doon pala may konting leak. So obligado akong tanggalin yun kasi papalitan natin ng o-ring para hindi na siya mag-leak. Tapos ayun, nalinis na natin pati mechanical seal, kakabit ko na rin sa impeller. Ayan, niya. So ito yung mechanical seal, yung may kakabit natin. Pinanlinis ko dyan, aeropack. So pati yung loob, yung ibang part ng makina sa loob, nalinis na rin kahit paano. So na-drain ko na rin yung aeropack na madumi. So natanggal talaga yung mga latak-latak. So medyo namuti-muti na siya. And ano pa ba? Yun, susubukan ko tapusin itong cooling system niya para mailagay ko na yung block. Tapos may plano si boss i-restore to i-restore na namin to. So kausap ko ngayon si boss Richard kanina, dinaanan ko rin sa kanila. Medyo mahal ng araw materialis ngayon, kaya baka magtaas na siya. So sila na lang mag-uusap pagdating doon kasi hindi, labas na ako doon kumbaga silang dalawa na lang, customer saka yung painter na lang ang mag-uusap doon. So ano pa ba? So yun, bubuhin ko muna to para bukas kahit paano hindi pasukin ng may langis pa rin yung loob. Dinring ko kasi lang langis yan, nilinis ko yung loob So yan, pause ko muna. Okay, so balik tayo, update tayo dito sa ating ginagawa na restoration. So ito, nandiyan yung bagong block, nandiyan yung bagong piston ring, bagong base gasket. Naayos na natin yung kanyang cooling system, yung mechanical seal, impeller, napalitan natin lahat ng mga o-ring, saka oil seal, malinis na rin yung stator, saka magneto. Ngayon yung throttle body, ito, binabad ko muna ng konti kasi sobrang dumi niya. Ayan, binabad ko na yan. So ang kapal nung nandyan, ang kapal ang dumi niya. So ito yung manifold niya, kita nyo naman. Ayan, kapal
kapal ng dumi sa manifold niya. Kaya binabad ko muna tong throttle body kasi talagang sobrang kapal ng dumi. So hayaan muna natin na Aeropack do the job. Ayan. Babad lang muna natin ng konti. Kita nyo ba? Yan. Babad pa natin ng konti yan. Kapal kasi talaga. So talagang ano siya. Mas maganda yung nakababad ng konti. Hindi ko inalis yung o-ring, nakikita nyo, di ba? Hindi siya harmful. Ang Aeropack, hindi siya harmful sa mga o-ring, sa oil seal. Tested ko yan. Yan ang lagi kong ginagawa. So, never naman ako nagkakaroon ng problema sa paggamit ko ng Aeropack sa throttle ba, sa mga o-ring sa oil seal. Okay, so tapos yun, yung kanyang head, pinadala ko muna kay boss at sabi ko sa kanya, siya na lang magpa-machine shop, ipaayos niya yung thread. Makukuha pa naman yun sa loob na padadaanin yung top and die. So pinadala na lang sa kanya. Tapos yung kanyang radiator, pinalinis niya na rin, pinadala ko na rin sa kanya. So eto, matitenggam muna to rito kasi antayin ko pa siya. So baka putulin ko muna tong video, ilang araw muna kung hindi ko tutuloy ito. So pahinga muna siya rito. Sinalpa ko lang yung black para konting ano na lang. So ayun mga boss, post ko muna uli. Okay, so balik tayo mga boss. Hindi ko na naalala na gumagawa pala ako ng video. Ayun. Nabuo ko na siya, nasalpa ko na. Bagong radiator, second hand, kinuha ni boss. Update tayo ha. Napaayos nyo na rin yung head. Pinaretrad niya lang. Tapos yun, nalinis ko na rin throttle body. Bago na yung black, refresh na siya. Ayun yun, makikita nyo makintab. Ayan. So yun, tumatakbo na siya. So actually ito, marami pang gagawin. Yung rear shock bushing pa, yung ito, wiring pa, ayusin ko pa to. Kaya hindi ko na pinakita lahat mga boss. So ayun, papost ko muna. So ayun, balik tayo mga boss. So eto na. Sinimulan ko nang ayusin yung kanyang loud horn. Tapos pinalitan na rin natin ng ayan, dalawang relay natin. Pinalitan natin ng brake switch, dalawa kasi sira na. Ayaw na gumana ng brake switch niya. Tapos pinalitan din namin ng bagong domino na left and right switch. Kaso ang problema, napraning-praning ako kasi nga yung right switch ng domino niya, yung push start, naglo-loose lang yan. Dami kong biniyak, hinahanap sira, yun lang pala naglo-loose. Ayun, ito rin, pinalitan natin yung kanyang ano, ito yung kanyang fuse box sa accessory. Tama-tama, meron naman ako dito yung mga donated na harness na talagang sira-sira na hindi na mapakinabangan, yung mga sunog na. So nakakuha ako ng fuse box. Kaya lang 15 amperes na nakalagay sa loob eh. Kapalitan ko pa yan. Kaysa naman dito sa mga mumurahin na to, naglulus, nasusunog. So yun. So tapos ito, wheel bearing niya sira din. O ano niya, gumegewang-gewang na. Ang daming problema. Masakit sa ulo to. MDL niya walang sakit, yung isang buo. So pag-ubrahin pa rin natin yung lahat. Mali yung mga fuse niya, iba-iba. Ayan, no? So paunti-unti, kukonek ko na lang yung MDL niya saka yung ilaw. So unti-unti na lang to. Pahinga-pahinga lang muna ako. At ice cream time. Yan. Pause ko na mga boss ha. Yun, balik tayo mga boss. So yun, medyo paggabi na.
So, ihinto ko na at masakit na ang mata ko at masakit na ang likod ko. So, update lang tayo dito sa ginagawa nating MXI kay Boss Polds. Boss Polds, ito. So, actually tapos na siya eh. Tapos na ako sa makina, tapos na ako sa electrical. Yung tinira ko ngayon, nirewire ko yung kanyang loud horn, yung power up niya, yung MDL niya. So, tapos na ako dun eh. Tapos, pinalitan na rin natin ng switch. Domini switch left and right. Inayos ko na rin yung mga spaghetti incident na wiring niya. So, ang dami kasi mga naka-open eh. Ang hindi pa ako natatapos, dito sa fender niya. Eto, tinanggal ko yung fender niya eh. Basag na kasi eh. So, hihinangin ko pa. Tapos, ang isa pa, andito kasi yung MDL niya eh. Dito nalagay, kaya may butas dito. Yan. Diyan nakalagay yung MDL noon. So, pinalipat niya rito. Ang problema lang kasi, masyadong maiksi yung MDL niya. Yan kasi yung MDL na nabibili mo na walang connector, yung hindi siya natatanggal, isang buo siya. So, tapos yun, medyo kapos pa sa tornilyo. Ang daming walang mga tornilyo eh. Oh. Eh, wala na akong makita, wala na akong mahanap eh. Naubos ko na yung tornilyo ko eh. So, marami pang gagawin dito kay boss eh. So, tatapusin ko na lang siguro muna yung yung video kasi masyado na mahaba kasi basic na rin naman yung mga gagawin eh. So, testingin mo natin para makita nyo. Pati speedo gear, papalitan ko pa yun eh. Kaya may error siya. Speedo gear yan, error 42 yan. Speedo gear, it's either speedo gear, speedo cable, o speedo panel gauge, or yung sa yung ano niya, yung sa mismong sa gauge, yung negative doon, yung socket. So, yun. So, voltmeter niya ito. Hindi ako nagkabit niyan ha. Nandiyan na lang yun talaga. So, yun, nasa 14 na rin naman yung niya, charging niya. So, buksan na muna natin. So, yan, park light. So, ang park light ni Bossing, hindi siya nagpa-dual contact eh. So, ang park light niya saka headlight pinagsabay ko na. Tapos, yun ang low beam niya, 'di ba? So, ang high beam niya dito ko nilagay. Yan, ito ang high beam niya. Yan. Dito ko nilagay para magamit ko yung kabila na 3-way switch para sa kanyang MDL. Yan ang MDL niya oh. Actually wala pa siya sa sentro kasi hindi ko pa naayos eh. Kaya medyo pa. Puputulin ko na lang talaga yung video. Kasi masyado na mahaba. So at least okay na yan, bagong refresh. As in bago na lahat. Pwede nang i-rides. Mas maganda nga to continuous na niya eh. Break-in niya eh. Yung medyo long drive eh. Pero syempre, ang takbo niya lang is 40 to 60 ganun. Okay lang naman na okay lang naman na umabot ka ng 80. Wag lang nakababad sa throttle. Wag lang yung nakababad talaga. Yung pitik-pitik lang. Ganun lang muna. Pitik-pitik lang. Basta first 500 kilometers, babalik siya sa akin para check natin yung makina, i-change oil natin. So dahil braking nga siya, importante yung first 500 break in. Tapos yung sumunod naman nun 1,000. So sa 1,000 naman niya, sa first 1,000 change oil uli, tapos na ang kanyang break in, pwede na siyang humataw-hataw. All in all 1,500 braking period niya. So ay mga boss, putulin ko na itong video na to at masyado na mahaba, masyado na rin akong pagod at ako'y nag-aambon pa. Ayan. So boss, putulin ko na. Ride safe!